Kapatid, gaano ba kaimportante ang gospel? At ano ba ang pwedeng mangyari kapag hindi na ito ang ipinapangaral sa inyong pulpito? Instead, ay kung ano-ano na yung mga bagay na naririnig mo sa pulpito. That's coming up here on Pursuing the Savior. This week's passage is found in Galatians chapter 1 verses 6 to 7. Basahin natin. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Out of the 13 books na isinulat ni Apostol Pablo, ang Galatians na siguro ang pinaka-severe in the sense na iba yung vocabulary yung ginagamit niya dito. You can clearly perceive his maybe agitation or at least yung kanyang disappointment. What was going on? Well, may mga bagong mananampalataya doon sa Galatia na ipinagpalit ang gospel and instead they began to follow men who were teaching na may mga bagay na kailangan idagdag daw sa gospel. Specifically, yung mga Jewish rituals and traditions ay ini-incorporate ng mga teachers na yon at ngayon, napapasunod nila itong mga bagong mananampalataya. At yung tindi ng nararamdaman ni Apostol Pablo ay makikita natin dun sa choice of words niya. Let's say for example, yung salitang deserting. Ang salitang Griego na ginamit dito ay nagsasalarawan ng isang pangyayari na kung saan ang isang tao, he is losing loyalty dun sa kanyang master and now he is following another master. In a nutshell, parang ganun yung nangyayari sa Galatia. So they began to hear another gospel na sinasabi ni Pablo. To begin with, itong kanilang pakikinig sa mga false teachers ay personal choice nila. There was no outside force na pumipilit sa kanila para pakinggan ang mga bagay na ito. Pero makikita natin dito kung paano nagiging maingat si Pablo. So yung deserting, kita natin yung tense ng verb na ginamit dito, hindi pa tapos. Ibig sabihin, in the process pa lang sila ng pagtalikod nila sa ebanghelyo. Kaya eto ngayon si Pablo, to the rescue para isalba itong mga mananampalataya. And the succeeding warnings found in verses 8 and 9 explain and describe how serious this matter is becoming. Sa panahon natin ay maaaring mangyari din sa atin ito kapatid. Let's say for example, nagsimula tayong makinig ng tama, pero at some point ay nagsimula tayong maging interested sa ibang mga bagay at naging yun na yung trajectory ng ating mga pag-aaral. Sa panahon natin ay iba't ibang versions na ng gospel ang ating naririnig at nakikita. Nandyan ng prosperity gospel, self-motivating gospel, success gospel, and perhaps one of the most dangerous teachings today is that people are taught that they can do anything instead of God doing things for them and through them. Tayo na yung nagiging Diyos ng buhay natin. Kapatid, let me remind you of the importance of the gospel. Ito yung mensahe na dinala ng mga apostol sapagkat sila yung mga witnesses ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ibinuwis nila ang kanilang buhay sapagkat sinabi nila na sila ay mga saksi na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Ito yung mensaheng ipinangaral nila mula sa Jerusalem hanggang sa Judea, Samaria, and to the ends of the earth. And this was the message that they proclaimed and died for. Kapatid, kung hindi ka na nare-remind ng realidad ng gospel, ay napakalaking bagay ang nawawala sa iyo. The gospel should saturate your heart to the point that you are eager to share this message to the world. I'm sure you have family members and friends na hindi pa nila naririnig ang totoong ebanghelyo. At kung ikaw ay totoong mananampalataya at nasa isang personal na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, ikaw ay tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbubuwis ng dugo at buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ngayon ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan at ngayon ikaw ay may buhay na walang hanggan.
Paano naman yung mga kaibigan mo at mahal sa buhay na hindi alam ang mga bagay na ito? Kailan mo ito ikukwento sa kanila?